Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Tuloy ang pagbawi ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa ninakaw na pera sa taong bayan ng mga sangkot sa irregularidad mula sa mga proyektong pang-imprastruktura. Kaya naman ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, inaasahang nasa mahigit 100 milyong piso ang maaaring mabawi ng pamahalaan mula sa ipinasubastang mga sasakyan ng mga diskaya. Pagtitiyak ng kalihim, marami pang ari-arian na ninakaw ang patuloy na hahabulin ng pamahalaan upang maibalik ito sa taong bayan. Formal nang isinumite ng Department of Public Works and Highways o DPWH at Independent Commission for Infrastructures o ICI sa Office of the Ombudsman ang kahong-kahong ebidensya tungkol sa anomalya sa flood control projects. Tunghayan ang ulat mula kay Jovi Rodriguez. Isinumite na ang mga ebidensya na hawak ng Department of Public Works and Highways o DPWH at Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Office of the Ombudsman ngayong Biyernes. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, tuloy-tuloy na ang pagpapanagot sa mga personalidad na dawit sa korupsyon sa flood control projects. Ang lahat ng dapat managot, imananagot na. At sabi nga niya, bilang na ang masasayang araw nilang lahat, sabi ng Pangulo ito, at tuloy-tuloy na po ito. Wala pong sasantuhin ang gobyerno, wala pong sisinuhin, base lang po sa ebidensyang ating makakalap kung saan po tayo dadali ng ebidensya. Doon po tayo. Ang mga ebidensyang isinumite ay kaugnay sa flood control mess na patuloy na iniimbestigahan ng DPWH at ICI. Naglalaman ang mga kahong ito ng mga ebidensya kaugnay ng posibleng pananagutan ni na former Speaker Martin Romualdez at ex-Congressman Zaldico sa flood control scandal. Ayon kay DPWH Secretary Dizon, ang mga kontrata at papeles mula sa kumpanyang SunWest Corporation at Hightone na pagmamayari ng mga ko ay kabilang sa kanilang isinumite. Dagdag pa ng kalihim, kabilang sa mga inirekomenda nila sa ombudsman na kaso laban kay Romualdez at co ay ang plunder, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at direct bribery. And these are letter A, violation of Republic Act 7080 or an act defining and penalizing the crime of plunder. Letter B, violations of Section 3A, B, and E and H of Republic Act 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. And finally, violation of Article 210 of the Revised Penal Code on direct bribery. Jovi Rodriguez, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Kamakailang nasabat ng Philippine National Police o PNP ang mahigit 133 million pesos na halaga ng cocaine sa baybayin ng Linapakan, Palawan. Sa ikinasang operasyon ng PNP, nasamsam ang mga kahon na binalutan ng itim na tape at may markang stone na nakakalat sa baybayin. Nadiskubre umano ang mga ito ng isang residente sa lugar. Samantala, ang mga nakumpiskang kontrabando ay nasa kustodiya na ng Palawan Provincial Forensic Unit at nakatakdang ilipat sa PIDEA Palawan Office para sa wastong disposisyon. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DENR nagpaalalang iwasan ang paglalagay ng Christmas lights sa mga puno. DOH nilinaw na walang banta ang ASF sa kalusugan ng tao. Ex-Speaker Romualdez posibleng makasuhan ayon sa Ombudsman. Mga sasakyan ng Diskaya tuluyang naibenta ng POC, pondo, diretso sa kaban ng bayan. El Truyulo, lalahok sa 4 na kategorya sa Junior Worlds. At PNP, nasabat ang mahigit 133 million pesos na cocaine sa Palawan.
patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News